Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siya ang nagpasimula ng kampanya at pagpapanagot laban sa mga sangkot sa katiwalian, partikular na sa mga maanumalyang flood control project. Pagbibigay diin pa ng Pangulo, walang ginawang hakbang ang nakaraang administrasyon tungkol sa bagay na ito. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. Resbakyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batikos na siya umano ang nasa likod ng maanumalyang flood control project. Sa isa sa kanyang mga aktibidad sa Canada, sinalubong ang presidente ng protesta kontra korupsyon. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA, ibinulgar ng presidente ang katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Kung hindi raw yan binitawan ng presidente, walang pag-uusapan ngayon. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Bago pa iluklok bilang ika-17 presidente ng bansa, sabi ni Pangulong Marcos, may katiwalian na umano sa mga flood control project. Noong 2019, ibinulala si nooy House Majority Leader Rolando Andayo Jr. ang higit 300 milyong pisong halaga ng questionable umanong flood control project. The pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, did not find accountability in anybody's. Sa halip na tulugan ng problema, pinili ni Pangulong Marcos na tumindig para imbestigahan ang mga tila guni-guni at mga binalahurang mga proyekto kontra baha. So I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. Ang tanong, may nahiya na nga ba sa pangungurap sa mga flood control project? Nahiya ba sila? Yung iba hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture. Simula nang umpisahan ang investigasyon sa flood control project, ilang contractor na ang nakulong dahil sa kasong plunder o pandarambog. Naaresto na rin ang ilang mataas na opisyal tulad ni dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at ilang kawani ng DPWH. Muling iginiit ni Pangulong Marcos, walang selective justice, lahat ay pananagutin. Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Clazel Pardilla para sa Bayan.